So, gandang hapon po sa bawat isa sa nakatune in po ngayon sa gawain po natin sa Everyday Bible Study natin sa Rema Pills. Yan, kamusta na po kayo? Kamusta po ang bawat isa? Alam ko po madaan tayo sa ngayon sa mga bagyo. Amin po. Sa mga kanya-kanya nating lugar. Ingat po tayo. So, ngayong hapon na ito, mag-aaral po tayo patungkol sa salita ng Diyos. So, pray po muna tayo. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ito. May pangaral ng salita mo. Tago mo ako sa iyong likuran. Ikaw ang makita. Ikaw ang maparangalan, Panginoon. At ang salita mo lang, Panginoon, na may taas sa oras na ito. Salamat sa anointing. Salamat sa pagkilos mo, Panginoon, sa hapon na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sabi niya, may bago po tayong topic ngayon. Sabi niya dito, 7 abundant promises from Psalms 23. So, alam naman natin kung familiar na tayo patungkol dun sa Psalms 23. So, lagi natin kinakabisado po yan. Amen po. So, ano ba yung pangako doon sa nakapaloob doon sa Psalms 23? Dito po sa number 1, sabi, I shall not lack rest. So, bago lahat yan, basahin ko muna yung Psalms 23. Sabi niya, si Yahweh aking pastol, hindi ako pinagkukulang, ako'y pinahinumlay niya sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sangayon sa pangako niya na kanyang binitiwan, sa matuwid na landas doon ako inaakay. Kaysa daang iyo'y matumahak ang karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo'y pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay aking handang dulang. Ito ay iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na sa ulo ko ay langisan. Pati ang saro ko ay iyong pinapaapaw. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa aking tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon sa templo mo, lagi akong mananahan. Yan. Sinabi pong si Yahweh ang aking pastol. Yan. Lahat tayo ay may mga pastor. Amen po ba? At isang pastor natin ay ang Diyos. Ang Panginoong Hesus. Amen po. Tayo po kasi ay tinutukoy dito na tayo po yung sheep o yung tupa. Amen. Alam niyo po ba pagka sinabing tupa ay alagain siya. Yan. Buti na lang po meron tayong Diyos na magaling mag-care, magaling mag-alaga. Kaya tayo nakakapagpatuloy sa ating gawain. Ayan po, ang sabi niya dito, hindi niya tayo pagkukulangin pagpatungkol dun sa pagpapahinga o dun sa pagre-rest. Kasi ang tupa po kasi sa sobrang sensitive niya, amin po, sabi nga nila Pastor Boy, di ba? Kapag yung tupa nilagay mo lang kung saan-saan at kakainin yan tutusukin ng mga insekto yan magugulat ka na lang yung tupa patay na. Magugulat ka na lang yung tupa may mga sakit na. Bakit? Kasi nga dapat alagaan siya o lalagyan siya ng langis para maprotektuhan siya. Yun ang anointing. At yung sinasabi dito, isang masaganang pagpapala na tinutukol sa Psalms 23 ay yung hindi tayo pagkukulangin ng Diyos pagdating dun sa kapahingahan. Amen po ba? At alam niyo po ba yung mga tupa, kinagulayan ng mga nagpapastol sa mga tupa, hindi nila yan basta-bastang pinapastol kung saan-saan. Amen po. Kaya sa tahimik na batisan, hindi nila basta nilalagay yung tupa na yon sa batisan na yung maingay. Ibig sabihin yung malakas ng alon. Hindi ilalagay ng pastol yun doon. Bakit? Takot yung mga tupa pagdating dun sa part na yung malakas yung agos ng ilog. At ang kinagulian ng mga tupa ay hindi nila dadalhin yun doon. At kung yung ilog na yon ay malakas yung agos, alam niyo po anong ang ginagawa ng mga pastol? Binubuhat nila. Kinakarga nila isa-isa yung tupa. 'Di ba? Gano'n na lang po tayo kargahin ng Diyos.
Kaya nga po sabi niya isa dito, ayaw tayong dalin ng Diyos sa lugar kung saan walang kapahingahan. Amin po ba? At yung kapahingahan na yun na sinasabi ng Bible ay hindi yung kapahingahan na natulog ko lang, kundi yung magpupulfill doon sa heart mo, sa espiritu mo, masasatisfy ka. Amen. At isang pangako ng Panginoon doon ng Diyos sa atin ay dalin tayo doon sa lugar kung saan ay komportable ka. Amen po. At isa yon sa presensya niya. Amen po ba? Ngayon, ang ginagawa ng pastor, binubuhat niya, kasi nga pagka pinabayaan niya lang natatawid dun sa hindi nila kaya. So kinirate talaga tayo ng Diyos na hindi natin kaya na mawala tayo sa Diyos. Kinirate talaga tayo, dinisign tayo talaga ng Panginoon na hindi pwedeng malayo tayo sa Diyos. Amen. Gaya ng mga tupa na yon, na ang ginagawa ng pastor na yon, binubuhat niya isa at isa. Amen. At hindi niya iiwanan yung mga tupa niya na hindi sila komportable. Amen po. Ang gagawin ng pastor niyan, pag napainom niya na doon sa tahimik na batisan, ang gagawin niya, bibigyan niya ng comfort o ng protection, o yung sinasabi nila na babakuran niya yung para hindi makapasok yung mga predator na kakain o sasakmal doon sa mga tupa. At ang Diyos ganun din po sa atin. Kinokoberan tayo ng Diyos. Amen. Binabakuran tayo ng Panginoon para yung kapahingahan na binibigay niya sa atin, masatisfy tayo. Amen po ba? Na wala kang iniisip kundi ang paglingkuran lang ang Panginoon. Kaya nga po dun sa bakod na yon, dun sa loob na komportable yung tupa, nalangisan siya, makakatulog siya ng maayos, makakapagpahinga siya. Amen po. Ang palad-palad po natin na tayo po ay nakakilala sa Diyos. Kasi tayo ay nagkaroon ng mabuting pastor at ito ang Panginoong Jesus. Amen po. Labakuran niya, kaya nga po ang tupa hindi siya pwedeng umalis dun sa bakod ng Diyos. Bakit po? Hindi dun nga sa 1 sabi niya, mawawala yung kapahingahan sa iyo. Magiging magulo yung isip mo, magiging magulo yung buhay mo pag nawala ka dun sa bakod ng Diyos. Na kahit anong problema mo, huwag kang aalis dun sa bakuran ng Panginoon. Bakit? Nandun lang ang presensya ng Diyos sa bakod niya. Na pinipare niya sa iyo na para maranasan mo yung kapahingahan na nanggagaling lang sa Panginoon. Ngayon sabi nga ng Matthew, hindi po ba? Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayo napapagalat, nabibigatan sa iyong pasanin, at kayo ay pagpapahingahin ko. So, ang gusto ng Diyos yung kapahingahan na yun. Alam niyo po, minsan, tayo mga tao, kahit pagod na pagod tayo, okay lang eh. Kasi tulog mo lang, pagmerienda ka lang ng masarap-sarap, magluto ka lang ng gustong-gusto mo, parang nakaka-relax na eh. Pero kasi minsan yung kapaguran na mahirap yung amin po ba yung nasa loob mo na eh. Yun yung spiritually, yan. Yun yung minsan na hindi pero alam niyo po, ang makapag-restore nun ay ang Diyos. Amen. Sabi niya dito sa number 1, ang Diyos ay hindi kanya pagkukulangin sa kapahinga. Kaya nga sabi ni King David, di ba, Lord? Oh Lord, wag mo alik sa akin ng kaligtasan. Bakit? Doon niya lang nararanasan ang presensya ng Diyos. Amen po. At tayo mga tupa, tayo pong mga anak ng Diyos. Gusto ng Diyos masatisfy tayo sa pag-aalaga. Amen po ba? At yung protection na yon, at sabi nga niya, dinadala kita dun sa mainam na pastulan. Yung pinaka magandang pastulan na yon. At mararanasan mo yung kapahingahan na hindi mo mararanasan sa kung ano-ano mang bagay, kundi mararanasan mo lang to dahil ito ay pinaranas sa iyo ng Diyos. Yung nanatili ka sa Panginoon. Sabi niya, ito yung isang masaganang pangako ng Psalms 23 ay yung bigyan kanya ng kapahingahan. At
Ito kapahingahan na yun na hindi mo mahahanap kung saan-saan man. Ganun kabuti po ang Panginoon sa atin. Kaya sabi niya, siya yung mabuting pastol. Amin po ba? Alam niya kung sino ka, alam niya kung anong katatayuan mo sa Kanya, alam niya kung ano yung nararanasan mo sa bawat araw ng buhay mo. Ang Diyos, willing pa rin siyang ibigay sa atin ng kapahingahan na yun. At yung kapahingahan na yun, hindi mo mahanap kung saan saan. Nararanasan mo lang yun sa presensya ng Diyos. So sa buhay ng bawat isa sa mga abundant promises ng Psalms 23 ay yung bigyan tayo, hindi tayo pagkulangin sa kapahingahan na bibigay sa atin ng ating mabuting pastor na ang Panginoong Yesus. So sa hapon na ito, maraming salamat po. Magpatuloy po tayo sa Panginoon at God bless po. Sige po, mag-pray po tayo. Lord, nataas namin sa iyo ang bawat isa. Panginoon, Lord, usapin mo ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, dahil ikaw yung naging mabuting pastol namin. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagkukulang, sa kabila ng mga kasalanan, Panginoon, nagiging mabuting pastor ka pa rin sa buhay ng bawat isa. Kaya mo, Panginoon, na dumalo yung kapangyarihan mo sa puso ng bawat isa. Maranasan namin lagi ang pagkilos mo. Maranasan namin lagi, Panginoon, ang presensya mo. Dahil sa presensya mo lang, Panginoon, doon kami nakakatayo. Doon kami nakakaranas ng kapahingahan na sa iyo lang namin matatagpuan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ingatan mo bawat isa. At ikaw ang siyang manguna sa pamilya ng bawat isa. Maraming salamat, Ama. Binabalik namin ang puri pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, thank you po. At ingat po kayo lagi. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po.